Ngayon, kung may mga kamag-anak ka na palahingi, palaasa, paladagan, no? Talagang gumagamit ng straw para sip-sipin ang dugo mo mula sa pinakamatabang ugat sa iyong leeg. Di ba? Lalo ka dapat mag-save. Huwag mo ibibigay lahat. Do not give everything. Give proportionately. Magtira sa sarili. Pag naliligid ka ng mga ganitong tao, lagi silang wala, ikaw yung meron, uubusin nila, bukas pare-pareho na lang kayong wala. Hayaan mo na lang sila wala, ikaw meron. Para pag may emergency sila, kahit paano pwede mo rin tulungan, kaysa ipinamigay mo ng lahat. Lalo mga magulang. Alam niyo naman ang mga Pilipinong magulang, ibibigay ang lahat sa anak. Kung umaasa kayo na lahat ng anak ay itatagod kayo sa pagtanda, paano kung hindi mangyari? Paano kung nakapag-asawa yan ng ubod ng sama ng ugali? At nakulam yung anak nyo at nailayo talaga sa inyo. O anong gagawin nyo ngayon? Binigay nyo lahat. Magsisimang kayo, 80 anyos na kayo, 70. Lampas na yung climax ng pagkita nyo. Anong gagawin nyo? Magsisisi na lang kayo hanggang humina kayo ng humina, maubos ang maubos. Don't give everything. I'm telling you, give, but give proportionately. May itinatabi ka. Ang God is God of proportion. Ang Diyos nga, 10% lang hinihingi, di ba? So, ibig sabihin, may tinitira ka sa sarili mo, sa ganito, sa ganon. Dapat ganon. Kung kayo'y kumikita-kita, medyo katanghali ang tapat ng inyong buhay, walang ginawa ang mga kamag-anak nyo kundi manghingi, paano kayo magkakaroon? Ipinapayo ko lagi sa iba, maghulog kayo ng lote. Maghulog kayo ng anumang bagay na alam lahat ng kamag-anak nyong may hinuhulugan kayo, therefore, hindi nila kayo dapat obligahin na lagi magbigay sa kanila dahil may hinuhulugan kayo. Tapos pagdating ng panahon, di ibenta nyo, parang savings, parang forced savings. Kasi kung laging cash ang pera mo, papapakin talaga ng mga tao yan. Wala kang maiipon. No? So magtira sa sarili. At habang maaga, lalo't kung naniniwala kayo, get a good health insurance coverage. Mabuti na yung nagkakasakit kayo, ang inaalala nyo lang paano gagaling, hindi yung paano magbabayad. Malakas magpalala ng sakit, yung bills. Malakas magpataas ng lagnat. Pagka nakikita mo yung mga bills. Kailan kayo kukuha dapat ng health insurance coverage? Habang bata kayo kasi mura pa yung premium. Alam niyo na yung mga insurance, pero hindi ka naman yan love. Negosyo yan. So habang nagiging 60 ka, lalong nawawala na yung mga privileges mo o 70. Pero at least umabot ka man lang sa edad na yun na covered ka. Kasi mamaya nagkakaroon na ng mga bagong products yung mga insurance companies na hanggang libing, pwede ka ng client nila. Meron ng ganun, ano? Pero maganda meron kayong ganun. Kaya lang pakatinuan ninyo. Dahil maraming mga insurance companies nakaka 1, 2, 3. No? Tinatakbuhan ka bigla, nawawala bigla. So tingnan nyo yung track record ng mga kumpanya. But it's nice to have that. Get educational and health insurance for your children. The younger they are, the cheaper. Ako, isang patotoo. Sa ganito, napapatunayan ko this works. Yung mga insurance, health insurance, educational plans. Dami ko nang nakita na talagang it works. Kaya lang nga, talagang medyo maghihigpit ka ng sinturon habang nagbabayad ka ng premium. 5 taon lang naman yon. At kadalasan, yun yung 5 taon na bata ka pa, nasa peak ka pa ng pagkita, pwedeng gawin. Kita niyo yung babaeng pinupuri sa Proverbs 31:25? She is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Sabi ng NIV, she can laugh at the days to come. Sino ang pwedeng magtawa-tawa sa darating na kinabukasan? Yung may ipon. Magulang ka, magkakalit sa yung anak mo, sabi mo, magkakalit sa anak ko, may pambayad ako. Di ba? Gaano karami nakakatawa ting Hunyo? Pag nakasalubong may mga mukhang Biyernes Santo, Hunyo. Kasi enrollment, walang savings. Gaano karami yung nakakatawa kapag naalala mo, naku, tatanda ako, kailangan ko ng wheelchair. Bibili ako ng may mga umiilaw-ilaw pa habang gumugulong. Di yung may pambili, di ba? Sinong nakakatawa sa mga darating na sakit, di may pampa-hospital, she can laugh at the days to come. Yung Proverbs 31:25, lady, because she has savings. So mahalaga, meron yan. Isa pang lesson, mga kapatid, if you have a chance, I like to emphasize this, if you have a chance, dahil yung iba gusto pero walang chance, and you are psychologically and emotionally fit to marry,
marry. Huwag niyo nang tanongin yung katabi niyo, ba't ikaw hindi ka nag-asawa? Di ba? Hindi kayo makialam. Pero if you have a chance, if you are psychologically, emotionally, economically, physically fit to marry, marry. Maraming ligaya ang pag-aasawa kahit marami rin itong hirap. Pag kinuwenta mo, kwentas klaras, panalo ka pa rin usually. Pag nagkaroon ka talaga ng isang married life. When you can have and raise a child or children. Mahirap lang yan sa simula, pero malaking joy ang binibigay niyan sa'yo. Lalo't kung mapag-aruga, kung tumanda ka, bagamat hindi yun guaranteed. Diba? So, kung mag-alaga ng bata, dahil investment mo siya para alagaan kanya pagtanda mo, hindi yun guaranteed. Mahalin mo lang dahil mahal mo. Kung minahal ka uli sa sukli, edi maganda. Kung hindi, may tinabi ka sa sarili mo. Yun ang importante. Proverbs 18:22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Baligtarin mo rin yun, ganun din sa husband. Mapalad yung mga tao who have a chance and who are psychologically and emotionally fit to have a spouse. So, huwag sayangin yun if you fall under that classification. Kahit ano pa ang hirap, mas matimbang pa rin ang pakinabang kung nagkaroon ka ng kabiyak. Psalm 127 verse 3, children are a blessing and a gift from the Lord. Kung minsan mga kapatid, merong mga ipinagbubuntis na bata in ways that are socially undignified. May mga unwanted pregnancies. May mga hindi inaasahan. Merong mga kuminsan na puwersa nangyari. Sakali mat mangyari, bagamat ayaw natin, never abort a child. At kung ikaw naman ay isang dalaga na sa mga laro sa'yo ng tadhana ay bigla ka naging isang dalagang ina, huwag mong ipamigay ang bata. Palakihin mo. Machichismis ka lang ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. After 1 month, may ibang babaeng buntis na uling mapag-uusapan, aalis na sa'yo ang spotlight. Palakihin mo yung anak mo, hindi ka man nagkaasawa, may anak ka na. Alam niyo po kasi, I'm talking to experience. May mga kilala akong mga kababaihan na nagtapon pa ng anak, nagganito pa, tapos hindi na sila nagkaasawa, ngayon nung medyo may edad-edad na, nanghihinayang, pinalaki ko na lang sana. Tapos nakakakita ka ng bata, naku, ganito ni ata kalaki yung anak ko, kundi ko pinamigay. You know, kung wala ka man naging asawa, tinatawag ka mang disgrasyada, ganun talaga ang buhay, no? Hindi mo namang ginusto yan, wala naman sa slambok mo na yun ang ambition mo. Napalagay ka doon, iayos mo kung ano yung naging mali, itama mo, and then, pasalamat ka, may anak ka na. Kesa wala. Huwag kayong magtatapon ng bata. Makakaraos din. Nairadaos yan. Tsaka huwag kayong masyadong maging maramdamin sa chismis. Kahit nga wala kayong gawin, chichismisin pa rin kayo ng mga tao. Yung mga chismosa naman na yan, hindi ka naman naaalagaan niya kung nadapa ka. May anak ka, baka naman ibangon ka kung madapa ka. Huwag niyong pansinin yung mga chismosa. Make the most out of your life. Bihira, walang tao na nagiging perfect ang buhay niya. Nagkakapingas-pingas, nagkakalamat-lamat. Nangyayari yan Yun ang maganda nga sa tao dahil meron tayong Diyos na pagdaraanan ang lahat. Basta tayo nagpapatulong sa Panginoon. Huwag kayong masyadong sentimental about it. Blessing pa nga yun. May anak ka na, may nangyari sa'yo. Nakapag-asawa ka, hindi ka masyadong naging maginhawa, hirap ka rin, pero siguradong may ligaya ka rin, pasalamat ka rin. Dahil blessing pa rin yun. God is so good at restoring us. God is so good at repairing broken lives. Don't let the brokenness continue to haunt you all your life. No? At just pick up the pieces, get on with life. Ano ba? Nangyayari yan sa lahat. Ang mahalaga, we'll learn from every mistake. And the mistakes we commit should make us kinder and nicer to those who commit other mistakes. Mas magiging maunawain ka dahil may pinagkukuhanan ka, may pinaghuhugutan ka ng pangunawa. At kung kanya naman naiibig, abay di umibig kayo, love. Never mind not being loved back. Meron kayong mahal,
Kaopisina nyo, talaga namang lahat ng bonus nyo, inapanulan yung kaldero, binibigay nyo sa kanya, pero hindi pa rin kayo pinapansin. Ibigay nyo pa rin. Alam nyo yung nagmamahal, mas masaya naman nyo kaysa doon sa minamahal eh. Eh kayo yung nagmamahal, hindi man kayo suklian ng pagmamahal, magmahal pa rin kayo. At least naranasan nyo magmahal. Diba? Kaysa sa hindi na kayo minahal, hindi pa kayo nagmahal. Di wala na kayong naranasan. It's all right to love and not be loved back. Because loving by itself gives you a lot of happiness. Eh kung sinuklian pa, kahit konting pagtingin, malay nyo naman. So huwag kayong matakot umibig. Yung mga nabigunan ng mga 18 beses, may mga 18 pa ulit nalalabi. Ubusin nyo. Diba? Huwag kayong sobrang nadala, naging playing safe, ayaw nyo na. Buhay pa kayo eh. Ba't umaayaw na kayo? Ngalan nyo naman, dito sa ika-27 pag-ibig, yan na talaga matupad ang mga pangarap nyong ilakad hanggang altar. Habaan nyo ang lakad. Mula pa lang doon sa Harrison, maglakad na kayo. Para makabawi kayo. No? So never mind kung hindi ka minamahal. Mahal mo pala, mahalin mo pa rin. Hindi ka binibigyan ng pag-asa, mahalin mo pa rin. Huwag mong ilagay sa kanya yung pasya kung anong gagawin mo sa pag-ibig mo sa buhay. Sasaya ka rin. He who loves enjoys more than the one being loved. Pangwalo. Hold no grudges. Have no regrets. Discard anger from your heart. Mas maaga, mas mabuti. May gumawa sa'yo ng masama nung araw, hanggang ngayon inaalala mo pa, ang totoo nun, paulit-ulit na nagagawa sa'yo yung masama kahit wala na siya dyan, kasi nire-replay mo. Lugi ka. Kung meron kayong dapat patawarin, huwag na yung pag naghihingalo na siya o naghihingalo kayo, tsaka pa kayo nagpapatawaran, patawarin nyo na agad. Makakalaya siya, makakalaya kayo, mas luluwag ang buhay. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Yung puso nyo, dapat tinatayaman ng pag-ibig, hindi ng sama ng loob, hindi ng galit, hindi ng mga hinanakit, himutok, hindi ng mga pains and sorrows. Minsan na kayong nasaktan, tama na. Ilibing nyo na forever, magpatawad na kayo para hindi maulit. Kasi habang sinasariwa nyo, bumabalik yung galit, bumabalik yung sakit, sinong lugi? Edi kayo. Mas maaga, mas mabuti. Kasi maiksi ang buhay. Sayang ang bawat saglit na inubos mo sa pagiging galit. Pwede naman sanang inubos sa pagiging masaya. It is your decision. Ephesians 4:31, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each other or ever be rude. Sayang. Minsan ka lang nagkaroon ng araw na ganito, ng petsang ganito, ng taon na ito sa buhay mo. May nakaaway ka pa, di ba sayang? Samantalang maganda kung may naging kaibigan ka. Huwag sasayangin ang bawat sandali. Philippians 3:13, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Nililimot ko na yung tapos na. Sabing ganun. At kayo, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Kung meron kayong kamag-anak, kapatid, mahal sa buhay, asawa, magulang, na nakagawa ng isang malaking pagkakamali nung araw, at alam nyo yon, at pwedeng-pwede nyong isumbat, pwedeng-pwede nyo siyang tapunan ng isang tingin pagka siya ang tinatamaan ng conversation, kahit hindi alam ng iba, pwedeng-pwede nyo siyang i-blackmail, huwag nyong gawin. Release the person. Limutin nyo na. At ang mga nagawa nilang mga malino, lalo't ikinahihiya nila, kinasasama ng loob, huwag nyo nang uungkatin pa. Yun ang pagpapakatao. Sinasabi, don't hit below the belt. Kahit sa boxing, may batas. Kalaban mo yung sa boxing, yung pa ba namang kapatid mo, mahal mo sa buhay, yung pa ang tuwing meron kang galit o inis, inilalabas mo yung baho niya, inuungkat mo yung pagkakamali niya, it is cruel, it is unkind, it is ungodly. And even if you are able to hurt the person, do you think that you can get out of it unscathed? No. Kayo man, kahit galos magkakaroon. So huwag na huwag nyo nang uungkatin pa, lalo't maselan, lalo't pinagsisisihan o ikinahihiya ng inyong kapwa. Pangsyam na magandang maalala bago tayo lubugan ng araw sa ating buhay, be nice and friendly to your children or to your children-in-law.
Sandali lang, minsan lang maging bata ang bata. Pag pinalaki mo pa sa kalupitan, pag pinalaki mo siya sa iyong masamang ugali, sa iyong pagdaramot, sa iyong pananakit, anong itinanim mo sa puso niya? Puot sa'yo, galit, hinanakit. At habang patanda ka ng patanda at pahina ng pahina, siya tong lumalakas. Kumbaga sa araw, papalubog ka na, siya nagtatanghaling tapat pa lang. Lahat ngayon na ikabubuti mo sa buhay, iaasa mo lang sa kanya dahil mahina ka na. Ano ang maaalala niya? Bigyan niyo ang mga bata ng mga magagandang maaalala. Una, para sa kapakanan nila. At kung gusto niyong isipin, meron din kayong benepisyo sa kapakanan niyo. Kasi kung anong inyong itinanim, aanihin niyo. Merong mga magulang, wala man lang ginawang mabuti sa anak, pinagmalupitan pa, sinaktan, kinawawa, inabandona, pero ngayong matanda, inaalagaan pa rin ang anak. Can you imagine kung gaano pa kasindi, ka-sweet palalo at kaganda yung pag-aalaga kung naplaniman ng maganda? Kung minsan ginagawa mo lang, obligado ka dahil magulang mo, pero wala ka ng gana dahil kung minsan malayo ang loob mo o may kim-kim ka rin sama ng loob. Pero ang sarap-sarap naman nung mag-aalaga ka na dahil mahal mo. Hindi dahil obligado ka. So, ang pagpapalaki ng mga bata, pakisamahan natin. At mga biyanan, lalo kayo yung donyang-donya pa yung edad nyo. No, halimbawa, mga 40, 45 pa lang kayo, malakas na malakas pa kayo, kumikita pa kayo, ganggasantol pa yung mga hikaw nyo dyan. Talagang mga bag nyo, ganggaba yung salaki, dami-dami yung dala. Yung meryabang pa kayo, para pa kayong pabo na naglalakad dyan, yung mga balahibo nyo pumapagaspas. Maging mabuti kayo sa mga manugang nyo. Kahit yung manugang nyo, wala pang nasabi sa buhay, wala pang nagagawa, wala pang say, nakikitira pa lang sa inyo, ibinibili nyo pa lang ng gatas yung anak nila, kayo yung donya-donya, tatanda rin kayo. Pag ang itinanim nyo sa manugang nyo hindi maganda, anong ina-expect nyong aanihin? Ilalayo nila yung loob ng anak nyo sa inyo. Nakikitira lang yan sa inyo dahil walang choice. Oras na nagka-choice, lalayasan kayo niyan. Magpapakalayo-layo. Hindi ibibigay sa yung number ng cellphone nila. Tetelegrama ka lang. No? Sa RCPI. Can you imagine? Ang tagal nun. So be nice. Magtanim ng mabuti. Lalo sa manugang kasi hindi mo dugo. Yung sarili mong anak, pagtsatsagaan ka niya kahit anong mangyari, yung manugang mo. Ang masama ngayon ito, ang tanda mo na, ayaw mo man, kailangan mong maalagaan ka, at yun lang ang manugang na mag-aalaga sa'yo. O, paano ka ngayon? Nice mo ngayon kasi wala kang choice. Samantala kung nung may choice ka, naging nice ka, di ba mas masarap? Mas maganda. Ang matatalinong biyanan, nakikisama sa manugang. Dahil part na yun ng pamilya nyo. At bihirang ina ang nanalo sa manugang. That's the truth. Pag nahumaling na yung inyong anak sa kanyang asawa, lalo't amoy sabon, bagong paligo, anong nanay-nanay? Diba, malilimutan ka. So mabuti pa lumagay ka sa lugar. Kung hindi mo man gusto yung manugang mo, dahil lang matalino ka. Kasi yun ang magandang gawin. Ngayon, di gustuhin mo na. Total gusto ng anak mo. Mag-e-enjoy ka pa kaysa mainis. Wala ka na mga magagawa. Nandyan talaga yan. Tuwing may okasyon. Kasi manugang mo yan. Maraming mga mabiyenan, hindi sila marunong. Nakikipagyera sa manugang. Anong mapapalaan nyo? Sa palagay nyo ba magwawagi kayo? Wala. Stress lang. Be wise. Kung inaalagaan nyo ba naman ang mga anak nyo na, sa inyong kalakasan, edi mas masarap ang pagtingin nila sa inyong pagtanda. Ephesians 6:4, parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. Of course, the presumption is you are godly yourself to be able to teach children about the Lord. Kita niyo itong magbiyanan na si Ruth at Naomi? Ang sweet. Itong si Naomi, may 2 anak na lalaki, namuhay sila sa isang foreign land. Tagaroon yung napangasawa ng kanyang mga anak na lalaki. Namatay ang asawa niya, namatay ang 2 niya anak na lalaki, ang natira silang 3 babae. Ngayon, sabi nitong matandang biyanan,
mga iha, mag-uwian na kayo sa inyong barangay. Kasi wala na ako natirang anak para ipakasal pa sa inyo. Magkanikanya na tayo, gumawa pa kayo ng buhay nyo dahil bata pa kayo. Meanwhile, siya, ang tanda-tanda na niya, byuda na, naulila pa sa mga anak, sino lang titingin sa kanya? Ruth 1:16-17, Ruth answered, "Please don't tell me to leave you and return home. I will go where you go. I will live where you live. Your people will be my people. Your God will be my God. I will die where you die and be buried beside you. May the Lord punish me if we are ever separated, even by death." Mga biyenan, sasabihin kaya ng manugang nyo sa inyo yan. Ang ganda, di ba? Ayaw siyang bitawan ng manugang kahit wala na yung asawa na anak niya. Kasi sila may sariling relasyon na na-develop. Nagmamahalan sila bilang magbiyenan. So hindi lang sila artificially put together by this common man in their life, the son and the husband, but they have developed a friendship between them na wala na yung lalaki, tuloy pa rin sila. Mahusay na babae. Pareho sila. Mga manugang, makisama rin kayo sa inyong mga biyenan. Kahit darating ang panahon na kayo na yung malakas at hihina yan, hihina din kayo at magkakamanugang din kayo. Papaikot-ikot lang yung cycle na yan. At saka syempre, tumanaw ka ng utang na loob sa biyenan mo. Kung minsan napag-aral yung asawa mo, kaya ang yabang-yabang mo ngayon, maganda buhay nyo. Sino ba nagpa-aral dyan? Sino nagpalaki dyan? Di ba yung biyenan mo? Wala ka namang participation dyan. Ngayon, ikaw, aani ka na. So, dapat tumanaw ka ng utang na loob. At sino pa man naman ang dapat mag-adjust? Hindi yung bata, natural. Kung may konting mga bisyo yung biyenan mo, may mga ugali, ikaw na mag-adjust. Ikaw naman tong bata Lumagay ka rin sa lugar. Pareho kayong lalagay sa lugar, sasaya kayo. At hindi nyo hahatiin ang puso ng isang lalaki na common to the two of you. Kawawa naman yung lalaki, yung nanay niya, tsaka asawa niya, hindi magkasundo. Meron akong kilala niyan, mga kapatid. Sabi niya, gusto na daw niya magbarel. So, kapatid, yung nanay mo at asawa mong barilin mo. Sila pa nag-aaway, ba't ikaw magbabaril? Siyempre, biro ko lang naman yon. Pero ang point is, may mga lalaking ganun gusto na magbaril dahil litong-lito na. Siyempre, mahal ang nanay, mahal yung asawa. Kayong dalawang babae, mag-ayos nga kayo para tumahimik. Di ba? Napakahalaga nun. So, sabi niya, saan man kayo pumunta, sasama ako, nanay. Ang sarap na samahan. Number 10, paalala mga kapatid, do not retire prematurely. Ano ba yung retirable age? 60, 65? Naku, nung araw yun. Ngayon hindi na ganun. 92 nga, nagsasalsa pa. Di ba? Do not retire too soon. Or let me say it, do not retire, period. Pag nag-retire kasi kayo, hihina kayo Maiinip kayo, wala kayong gagawin. Although you can reinvent yourself. You reinvent your work, one that fits you because you have already earned naman. Kung anong degree of engagement ang gusto mo ibigay sa yung trabaho, sa yung proyekto, na-earn mo na yun. Kung gusto mong every MWF ka lang gagawa o every afternoon, you have earned it. But don't retire. Hihina lang kayo. Maiinip lang kayo. No? Stay as active and productive as possible. Although in your terms. Kaya mahalaga, may gawin ka sa buhay mo para pag nag-retire ka, may karapatan ka naman to name your terms and to dictate your terms. No? With God's help, no learning can be too late. Kahit anong edad natin ngayon, may natutunan tayo dito, it's not too late. May papakinabangin pa rin tayo. But those who have the benefit of youth and time, learn early so that you will have a longer time to enjoy wisdom. In your senior years, do not be possessed by regrets. John 10:10, the Lord said, "A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it to the fullest." Hanggang huling hininga, dapat may katuturan pa rin, may kasiyahan, may ganda ang buhay. God wants you happy. God wants you fulfilled. Learn important things early enough. Thank you, Lord, that you remind us. Thank you, Lord, that you are concerned that we have a meaningful life. Ituwid nyo nga po kami, Lord, kung may mga kalikuan kami. Itama nyo kami kung may mali. At sa mga ginagawa na naming tama, lalo pang matama.
sa tulong nyo. Para kami magkaroon ng buhay na makahulugan, masaya, mabunga. At hindi lang yon, yung buhay namin maging kasiyahan din ng mga nabubuhay sa paligid namin. May living with us be a pleasure to those that have to live with us. Magbulay-bulay pa tayo mga kapatid, maghanap ng mga personal na application para lalo tayong makinabang sa ating pagsasalo-salo sa sandaling ito.